may pulis na din po dito sa may welcome to CJDAB Gate 4. Di ba po, lumalabas na naman yung mga problema na niresolve ng Pangulong Duterte. Na nakakapagtaka nung ang Pangulong Duterte nawala sa pwesto, bumaba sa pwesto, naglabasa na naman yung mga magnanakaw. At pinabaliktad pa nila ang Pangulong Duterte. Ayan, kaya po hindi tayo aalis dito at mas lalo pa tayo nagtatawag ng maraming mga kabataan at tao. Sabi ko nga po, galing pa akong Clark, Pampanga, pero nandito tayo ngayon. Kasi para sa akin, oras na po natin to para maipakita natin yung pagmamahal naman natin sa Pangulo. Kasi ang dami ng ginawang sakripisyo ng Pangulo para sa bansang ito. At yung mga mapagsamantalang mayayaman, politician dyan, yung mga nasa kongreso, yung mga buwaya na yan, mga poking ina na mga yan, lahat po yan mawawala. At dama po natin ngayon yung galit ng lahat ng Pilipino, mapakabataan, magulang, ano po, at yung pagmamahal ng lahat para sa Pangulong Duterte. Alam niyo po, ako po kasi bata po eh. Bata po ako. Yung nanay ko po at tatay ko, stricto po sa amin. Kapag kayong nanay at yung tatay ko, stricto sa akin, natutuwa ko doon kasi gusto niya akong disiplinahin. Titignalan ng magulang ko, alam ko na yung ibig sabihin eh. Yun po yung inalis ng gobyerno ko. Yun po yung inalis, yung takot sa gobyerno. Di ba po dapat lang na ang gobyerno ay may authority? Di ba po dapat ang pamahalaan natin ay talagang may ngipin? Yun po yung pamahalaan ni Duterte at yun po yung inaalis nila. Ayan. Sige, isa na lang, last na lang, Sira. Panawagan niyo po sa sambayan ng Pilipino. Marami po tayong mga ginagawa sa buhay natin. Di ba po, may hanap buhay tayo. Pero isipin po natin yung kinabukasan natin, yung kinabukasan ng mga anak natin. Nung nakita ko po na yung mga tao dito ay nagsisimula ng dumating, nung nakita ko po, hindi na ako nagdalawang isip, nagpunta na ako agad dito. Sabi ko nga, nagpa-print pa ako ng tarpaulin para sa Tatay Digong. At hindi ako aalis hanggat hindi nagiging maayos yung lahat ng ito. Opo, pinaprint po natin yan. Nung alas 10 ng umaga, nung narinig ko na inarrest agad si Tatay Digong, nagpunta na tayo dito. Kaya sa mga sambayan ng Pilipino dyan, sa mga kapwa ko Pilipino, lakasan na po natin yung loob natin. Oras na para pabagsakin ang Bongbong Marcos na to at yung Liza Marcos na to. Mga putang ina nila. Isa na lang po, sigaw natin, Duterte! 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 Duterte, kinailangan na ikampanya ang war on drugs. Ang war on drugs para sa mga anak natin. Para sa aming mga kabataan. Tandaan po natin, ang Pilipinas lubog na sa droga. At walang kahit na isang pangulo, simula kay Ferdinand Marcos Sr. hanggang kay Noynoy Aquino, wala ni isang pangulo ang tumukok sa droga. Tanging si Duterte lang. Tanging si Duterte lang. Kaya Duterte! 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 Ulit. Tuloy. Ayan siya mga galing pa yan ng Pampanga. Signal jammer daw yan, sir. Oh, grabe man, sir. Wala na tayong signal. Ganon. Guys, signal jammer nga ba to, guys? Grabe man. Kaya puro upload na lang tayo. Video guys. Puro video na lang tayo. Video palagay mo yan. Akala ko CCTV yan. Ay, baka CCTV. Signal jammer. Signal jammer. TV na may jammer. Oo nga, pagbukas yung ilaw na yan, tol. Pagbukas yung tol. Wala na. Wala na. Matik na. So ang gagawin natin ngayon,
Video na lang tayo. Alis tayo dito, punta tayo sa unahan. Upload. Utak bangag talaga. Balak sila mga kabayan. Pag-andar yan. Pag-andar yan, ibig sabihin, wala na po kaming signal. Wala na kami ng signal. Ewan ko kung Starlink kaya ba yan. Lalaman natin. Hawak ng PNP pala yung signal jammer. Ha? PNP ang nag-delay. PNP yan. Susi na lang mga panood tayo. CCTV yan eh. Ay, Starlink. Uy, no? Sila na mga panood tayo sa buong. O, ikakabit na nila. Ayun na, o. Kasi PNP yung nagdala eh. Eh ano, yan mismo na sasakyan ang nagdala. Andar yan, tol. Yan, Starlink. Ang Starlink lang ngayon ang nakaka-live pala. Oo, yung mga mainstream media. Kababayan natin. Tuwa kayo, lalo ka lang Trillanes, ulol. Kala mo, naka-score ka, tanga. Gago ka, hindi ka pa mamatay. Tumama ka kay bangag. Anong kinasa sa'yo nung kinuha ka? Wala akong kaso eh. Meron ako red notice. Nagsalita ka lang. May red notice ako, galing ng Dubai. Kasi galing ka Dubai? Oo, dahil pa. Ninyo, kapirasong papel. Wala man lang akong tubag. Wala naman ako sa Dubai, nalito ako. Ba't mo ko inuhuli? Lapit na lang mga abuso nila. Ako kay Gikan sa Dubai. Nalito yung red notice. Judge 29 yun po yung sabi, pinipilit daw si Tatay Digong na isakay ng aeroplano. Binubulsa lang! Wala na tayong pera. 28 na blanco, napirman, hindi na i-impeach. Yan ang impeachable na presidente. Wala na tama. Na merong option agad. Tapos, ang pinagin siya sa smart budget ay sangkot sa maraming bandaraya sa mga bansang pinuntahan nila. Pero, dahil bandaraya ginawa niya. I-online niya Kaya ngayon dinidisband nila si Atty. Respisyo na taga-Isabela. Kasi nagsalita. Ito lang ang klase ng gobyerno na magsasalita tayo, tatanggalan ka ng lisensya, ng abogado, ipakukulong ka. Walang martial law pero ramdam mo, martial law era tayo. Wala tayong freedom of speech. Grabe. Kung gaano tatanggalan, i-disband. Dahil nagsalita sa katotohanan, ay ini-expert. People's Power 3. Hindi natin magkaisa rin tayo. Hindi natin ang social media. Kanya-kanyang tayo. Kaisa na tayo kasi doon tayo pinupagpag. Lahat ng mga buong mundo ngayon sinasabi na bobo tayo mga Pilipino. Huwag natin pakita yun. May marsalo na. Hindi nagdedeklara ng marsalo. Pero sa ginagawa niya, pinapanamang niya na may marsalo. Sobra pa! Nung pandemya, walang nagutom ni isang Pilipino. Mga pulis na plato sa altitude dahil sa Pangulo! Saka nakakita, walang pandemya, puro ayuda! At saka, boss,
ang lahat na dinadalang world leaders sa The Hague ay namamatay. Tingnan yung history ng ICC sa The Hague. Lahat ng world leader, pinapatay nila doon. Kinukonvict nila. Walang naasun, walang naabsuelto. Pinapatay nila. Ngayon, ang gusto nila gawin kay Tatay Digong, papatayin nila si Tatay Digong, idadaan nila sa legalidad through ICC. Pero papatayin pa rin nila si Tatay Digong. Papatayin nila si Tatay Digong. Yan ang gusto nilang mangyari. Papayag pa kayo! Ano po nararamdaman niyo, sir? Nakikita yung emosyon ng mga bawat tayo. Putang ina mo! Pampalatan kita ng buhay! Atanda rin! Putang ina mo! Gagamitan kita ng nipper! Pambalat sa'yo, tarantado! Mabas ka mo yan! Uparin mo yung uniforme mo! Ina mo! Sir, panawagan ko sa atin. Kung talagang matapang ka! Panawagan ko sa kababayan natin! Simula ngayong gabi, kung kakayanin natin, hanggang bukas, magpunta tayo sa Malacanang! Masakit ang gate! Masakit ang gate! Duterte! Duterte! Kinakinang mo! Duterte! Magdadala kita sila! Duterte! Duterte! Masakit ang gate! Huwag tayo pumayag! Huwag tayo pumayag! Saka nakakita gumagana ang hustisya ng ating bayan. Pero ang ginawaan ni Bangag, pinagkanunon niya tayo sa mga foreigner. Pinagkanunon tayo, ibinenta tayo para lang niya makuha ang mga pera niya. Iniwan na kanyang tatay na ninakaw din. Takina! Sir, mensahe mo kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos! Pinagkatiwala ka namin isang beses. Unang-una, iniisip namin, pabawiin mo ang pangalan ng isang Marcos. Pero ang ginawa mo, pinatunayan mo lang kung paano kandimonyo ang isang Marcos tulad mo! Entered in the police blotter, as we just do whatever needs to be done legally